Dahil gumalaw na itong Magnolia ay asahan natin na itong Barangay Ginebra ay susunod na dyan. At ang isang posibilidad na nakikita natin dito sa Ginebra ay kinakailangan makuha nila ulit itong si Javi Gomez de Leaño. Mukhang maliwanag na dito nagkamali Ginebra nung kunin nila si Jeremiah Gray dahil tila mas mahusay itong si de Leaño. Of course, sasabihin ng iba na mas maganda naman talaga ang laro ni de Leaño, pero ang tinitignan ng Ginebra dito yung potential ni Gray. Yun nga lang, injury prone ito. Kaya sa tingin ko kung makukuha ng Ginebra itong si de Leaño, lalakas yung kanilang lineup dahil magkakaroon sila ng isa pang 3-point scorer. Ang tanong ngayon ay kung sino ang pwede nilang maipalit dito. Ang isang possible na transaction o scenario dyan ay isang 3-team trade kung saan itong si Javi Gomez de Leaño babalik dito sa Ginebra, itong si Sydney Olmobere mapupunta sa Meralco at ito namang Terra Firma Jeep makukuha itong si Alain Maliksi. Kung mawala itong si De Leaño, at least magkakaroon sila ng Alain Maliksi na isang scorer naman. Samantala itong Meralco nangangailangan niya ng isang big man na pwedeng tumulong o humalili dito kay Cliff Hodge, at sa tingin ko si Sydney Olmobere ay magiging magandang addition yan. Nakita na natin ang laki ng improvement ni Olmobere ever since bigyan ng playing time ni Coach Tim Cone. Actually, ito si Olmobere matagal na yung mahusay, nasa Northport pa. Yun nga lang nabangko dito sa Ginebra. Pero ever since bigyan siya ng minuto ni Coach Tim, nakita na natin na ang ganda ng kanyang nilalaro. So sa ngayon tingin ko pwede ito si Olmobere dito sa Barangay Ginebra o sa kahit saan pa mang team, lalo na kung mapunta siya sa Meralco. Ngayon naman si Javi Gomez de Leaño, hindi magiging problema fit niya sa Ginebra. Pwede siya maglaro ng small forward. At ito si Jamie Malonzo sa power forward dahil parang mas doon komportable si Jamie. At ito naman si Scotty at yung iba na sa backcourt nila para lalo lumakas ang Gene Kings. Shoutout kay Katsakino Dokusin, Ronald Berbosidad, Jonald Malyari at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, alam nyo na itong si Jeric Balanza ay na-trade na dito sa Magnolia Chicken Templados. At ang balita ngayon ay naghahanap pa raw ng isang big man itong Magnolia. Big man na may tira sa labas. At ang nakikita natin diyang isang posibilidad na pwede nilang kunin ay itong si Poy Eram. Dahil si Poy Eram legit center yan na merong 3-point shot. Siyempre sasabihin ng iba, pwede ka nilang makuha si Eram. Gayong ito ay naglalaro para dito sa MVP group. Pwede nilang makuha yan si Eram dahil alam natin na ang SMC at ang MVP group ay gumagawa naman ng mga trades yan. Dahil in the past, si Terence Romeo naglaro yan of course sa TNT, pero napunta dito sa San Miguel Bay nung mag-trade sila. Plus si RR Garcia at itong si Matt Ganuelas Roser. So basta maging fair yung trade, ay pwedeng magkaroon sila talaga ng transaction. Kaya sa ngayon, itong si Poy Eram magiging magandang fit yan dito sa Magnolia Chicken Templados. Unang-una magkakaroon sila ng isa pang big man. Meron kang Eram Sanggalang at itong James Laput. Itong si Abu Tratter, pwede na nila sigurong i-trade. Total, ang balita, gusto raw nitong umalis. So, pwede na nilang pakawalan yan. Maging center nila, itong si James Laput at si Poy Eram at si Ian Sanggalang pwedeng power forward. Di kaya naman, ito si Laput at si Sanggalang ang center, power forward si Eram. O di kaya, pwedeng ibang kombinasyon na gawin nila. Baka si Laput ma-trade, hindi natin masabi. Pero maliwanag dito si Poy Eram, malaki may itulong yan dito sa Magnolia kapag nakuha nila. Dahil kahit merong injury si Poy Eram, kapag nakarecover na yan, magiging magandang asset yan para sa kahit kakaninong koponan. Kaya sa tingin ko, hindi magiging issue dito itong si Poy Eram na mag-fit sa Magnolia. Kinakailangan na lamang ay masiguro nila na may ma-offer din sila sa TNT.